Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jericho Tungake. Shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang matapos siyang magsalita, direktang itinaas ni Tian Hong ang kanyang kamay, at ang itim na enerhiya sa kanyang kamay ay naging isang mahabang espada, na direktang tumama kay Huya. Sumunod si Huya kay Han Sanchen at nagpractice sa bawang heavenly book saglit, napakahusay niya sa mga pildores ng espiritual na enerhiya at mga lihim na pamamaraan, ngunit sa oras na ito, nangangati siya at walang lugar na makapagsanay. Nang makita si Tian Hong na papalapit sa kanyang pintuan, diretso siyang tumugon sa lugar. Ang dalawa sa kanila ay nasa isang matinding labanan, at sila ay naglalaban sa isang iglap, ikaw ay dumating at ako ay nagpabalik-balik, kidlat at bato. Pambihira talaga ang taong maaaring ipadala para bantayan itong food point. Bagamat si Tian Hong ay hindi mukhang pervert na tao, kung tutuusin, sa paghuhusga sa laban, talagang napakakapangyarihan niya. Habang ang kanyang bilis ay napakabilis, siya ay garantisadong napakalakas, bawat espada ay nagtutulak ng malakas na enerhiya ng espada, na parehong mabilis at walang awa. At si Huya ay likas na hindi dapat madaig. Gamit ang espesyal na lihim na pamamaraan na ibinigay sa kanya ni Han Sanchen at ang mga taisyo na banal na hakbang, ang kanyang mga kasanayan sa paggalaw ay kakaiba at kasabay nito, ang kanyang mga galaw sa pag-atake sa kalaban ay lubhang mabangis. Fuck! Ikaw ay isang maliit na kapitan ng katalinuhan, ngunit ang iyong paglilinang ay napakalakas. Habang nag-aaway, si Tian Hong, na nagsisimula ng mapagod, sabay na natakot at nagalit. Logically speaking, with his level of cultivation, not to mention just a captain, even the elder's cronies might not be able to get a advantage from him. Pagkatapos ng lahat, para sa mga maaaring maging isang pangkalahatang nagbabantay sa mga punto ng pagkain, ang kanilang antas ng paglilinang ay tiyak na ang pinakamababang threshold para sa pagpasok. Ha? Ibig sabihin hindi ako masyadong magaling mag-aral ngayon, otherwise, I can let you see something even more powerful, tuwang-tuwa din si Huya. Bilang isang especially iya, kadalasan ay palihim siya, kahit na may mangyari sa isang tao, kadalasan ay mabilis, saka, sa kanyang cultivation level, imposibleng gumawa siya ng kahit anong malaking tunggalian sa iba. Sa makatuwid, siya ay nabacklog ng mahabang panahon, paano niya ito madaling binitawan kung sa pagkakataong ito ay sinamantalan niya ang pagkakataon. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong uri ng nakakabaliw na pag-atake. What the hell are you doing standing still? Take it down for me. Agad na umatras si Tian Hong, pagkatapos ng 12-12 ng ikot, kitang-kita niyang namamanhid ang kanyang mga panga. Kung magpapatuloy ang laban, alam na alam niyang wala siyang magandang resulta. Sa makatuwid, matalinong umatras ng naaangkop at hayaang umatake ang iyong mga tauhan. Agad na pinaligiran ng mahigit 300 sundalo si Huya matapos matanggap ang utos. Itong mahigit 300 na tao ay halatang hindi ordinaryong tao, hindi lamang sila may mataas na kasanayan sa paglilinang, ngunit binibigyang pansin din nila ang koordinasyon at organisasyon. Sa lalong madaling panahon ng pagkubkob ay naramdaman kaagad ni Chen Haya ang kanyang buong katawan. Napakaraming tao sa kabilang panig kaya pagkatapos ng pag-ataking ito, siya ay inatake halos lahat ng dako. Bagamat sinubukan niyang gumanti kaagad at sinubukang lumaban, sa huli, hindi sapat ang kanyang reaksyon at karanasan sa pagharap sa isang labanan sa ganitong sukat, sa makatuwid. Pagkatapos ng isang round, siya ay dumanas ng tuloy-tuloy na pisikal na pinsala. Tumaas ang moral ng 3 hanggang 400 sundalo. Fuck, si Huya ay natalo at lumipat sa pader hanggat maaari. Sa pamamagitan ng isang pader na sumusuporta sa iyong likod,
natural na maaari kang magkaroon ng isang bahagi ng depensa na hindi mo kailangang gawin, na maaaring mapawi ang iyong sarili ng maraming presyon. Fuck! Kahit walang pinto sa impyerno, maglakas loob kang pumasok at mahuli ako ng buhay. Oo, kasunod ng utos ni Tianhong, sa sumunod na segundo, muling lumapit ang hukbo. Huya ay walang paraan upang umatras, at sa isang direktang paggalaw ng kanyang kamay, ang espada sa kanyang kamay ay agad na lumipad pataas. Damn it, ipaglalaban kita. Nang matapos siyang magsalita ay binasa niya ang formula gamit ang bibig niya at pinalo ito ng kanyang mga kamay. Swish, brush, brush. Hinahati ng espada ng langit ang isa sa dalawa, dalawa sa apat, apat sa 8. Sa isang kisap mata, libu-libong espada ang nakasabit sa kanyang ulo. Pagbuo ng espada, nanlamig ang mukha ni Huya, at saka tumingin kay Tianhong, basura, sa tingin mo ba talaga natatakot si Lolo dahil marami kang tao? Halika, lumaban ka, sasamahan kita hanggang dulo. Matapos ang kanyang mga salita, Huya wave kanyang kamay, let me go. Wow, pinaulanan ng mga espada. Kahit na ang taas ay hindi masyadong mataas at ang inertia ng landing ay hindi masyadong malaki, ang makapal na ulan ng mga espada ay napakalakas pa rin. Bahagyang napaatras si Tianhong, habang nakatingin sa napakalakas na ulan ng mga espada, saglit siyang napuno ng gulat. Bang bang bang, biglang bumagsak ang ulan ng espada, na tumama sa lupa sa isang iglap. Maraming tao ang naglunsad lamang ng singil, ngunit napaatras ng ilang hakbang sa ilalim ng marahas na pag-ulan ng mga espada. Hindi mabilang na ulan ng espada ang direktang tumagos sa kanilang katawan, o nagdulot ng marahas na pagsabog sa kanilang paligid, nanginginig lang ang mga kalahok sa eksena. Talagang hindi nagsinungaling sa akin ang pinuno ng alyansa, ang lakas talaga ng sword array na ito. Nakatingin sa mga kalaban na patuloy na sinasaktan ng ulan ng mga espada, nakalimutan ni Huya ang sakit ng kanyang katawan at napuno na lamang ng pananabik. Tamaan mo siya. Bagaman hindi direktang nasugatan si Tianhong ni GNU, ang mga alon ng hangin na dulot ng pagsabog sa kanyang paligid ay nagulat pa rin sa kanya. Pagangat pa lang niya ng ulo sa depresyon ay nakita niya si Huya na mukhang proud na agad na sumabog, direktang iniutos. Agad na tumayo ang sinumang nasugatan, tinutukan ang mga ngipin ng tigre at diretsyong tinamaan. Brush brush brush. Ilang mga pag-atake ang direktang tumalon mula sa pagsabog at tumama kay Huya. Si Huya, na sobrang excited, hindi inaasahan na ganoon pala ang gagawin ng kabilang partido, pagharap sa paparating na pag-atake, gusto niyang umiwas sa oras na ito, ngunit wala siyang oras. Bang bang bang. Ilang atake ang tumama sa kanya. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog, tuluyang nawala ng lakas sa pakikipaglaban si Huya, sa isang putok, ang kanyang katawan ay bumagsak ng diretsyo sa dingding, at pagkatapos ay lumiit siya hanggang sa lupa at naupo. Magsasalita pa sana siya, isang malaking bibig ng dugo ang lumabas sa kanyang lalamunan. Pagkakita kay Huya na itinumba, tuluyang nagpakita ng mayabang na ngiti si Tianhong sa kanyang mukha, lumakad siya palapit sa mga kawal ng ilang hakbang at tumingin kay Huya na nakaupo sa dingding, hindi ka ba masyado kahanga-hanga kanina? Bakit? Umupo ka ngayon parang patay na aso ka dito. Hindi nasiyahan si Huya at nagpupumilit na bumangon, ngunit paano kaya muling suportahan ng katawan na katatapos lang ng isang masakit na suntok. Ilang beses siyang nagpumiglas pero hindi nagtagumpay, sa halip ay mas pinalakas ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang bibig. Matapang ka talaga, as one of US, you dare to betray US, don't you know that without dragon veins, you will disappear forever. At saka, kahit na hindi ka natatakot sa kamatayan, hindi ka dapat madismaya sa iyong mahabang buhay. Hindi ba mas mabuting pumunta ka at magsaya sandali? Pumunta ka sa akin para manloko para sa pagkain. Sabihin mo sa akin, ilang tao ang mayroon ka sa labas, at sino ang nandyan? Ikaw ang utak sa likod nito. Kung nasiyahan ako sa mga sinasabi mo, hahayaan kitang mamatay ng masaya gaya ng sinabi ko noon, pero kung hindi, dapat alam mo kung gaano karaming paraan ang maaari kong pahirapan. Huminga ng malalim si Huya. Matapos ang maikling panahon ng paggaling, bagamat hindi pa rin siya makagalaw, at least ngayon, ang dugo sa kanyang lalamunan ay hindi na masyadong mabigat na hindi na siya makapagsalita. Isa ka lang natalong general, pero naglakas loob kang ipakita ang kapangyarihan mo sa harapan ko. Kung wala ka lang maraming tao,
Ikaw na lang ba? Huya ay puno ng paghamak. Nagalit si Tianhong, pero bago pa siya makakuha ng masyadong maraming impormasyon, hindi na niya kailangang magalit, tinignan lang siya nito ng malamig. Stop talking nonsense. Are you going to say it or not? Kung gusto mo akong patayin o pugutan ng ulo, please do as you please. You want to get information from me. Don't you know that I am from the intelligence team? Don't you know that I have went through special training? Takot ka ba sa torture mo? Pagkasabi nito ay pumalakpak ang mga ngipin ng tigre, tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, kung may kakayahan ka, kamustahin mo lang ako. Fuck! Kung hindi ka kakain ng toast, kailangan mong uminom ng masarap na alak, bastard, sa tingin mo ba hindi kita kayang harapin? Galit na galit si Tianhong, at sumigaw bilang tugon, halika, hulihin mo ang bastos na ito, at siya ay parurusahan. Matapos marinig ang mga salita, ang dalawang sundalo ay lumakad sa Huya sa ilang hakbang, at pagkatapos ay hinawakan ng isa sa kanila ang isang braso at kinaladkad siya mula sa lupa. Pero sa pagkakataong ito biglang tumawa si Huya na hinahawakan. Tumawa ka pa kapag malapit ka ng mamatay. Kumunat ang noo ni Tianhong, ano? Alam mong hindi ka makakatakas, kaya nagpapanggap kang matigas ang ulo mo sa akin. Nakangiti pa rin si Huya, no, may naalala lang ako. Anong naalala mo? Don't sick me up. Naalala ko ang isang pangungusap. Umangat ang ulo ni Huya at tumingin kay Tianhong, this sentence tells me that I can tell you anything you want to know. Galit na galit si Tianhong, humakbang paarap at hinawakan ang kwelyo ni Huya, ano bang pinagsisikapan mong gawin? Huya chuckled, I really want to say it, kasi naalala ko lang na sinabi sa akin ng namamahala sa pamilya ko na kapag nahuli ako, kaya kung sumuko, dahil masisisi lang niya ang sarili niya na wala siyang kakayahang iligtas ako. Matapos magsalita, itinaas ni Huya ang kanyang mga mata sa tuktok ng kanyang ulo, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng isang ngiti. Kasunod ng kanyang titig ay bigla ding inangat ni Tianhong ang kanyang ulo at tumingin sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, ang tuktok ng ulo ay itim lamang at wala. Ngunit ang kanyang subconscious at common sense ay patuloy na nagsasabi sa kanya sa oras na ito na dapat mayroong isang tao sa itaas. Tsaka dapat kakampi ni Huya. Commander, posible bang nandito ang mga kasamahan ng lalaking ito? Kumunat ang noo ni Tianhong, malamang na ang posibilidad na ito ang pinakamalaki, ngunit matagal na niya itong tiningnan, at walang bakas na may darating. Damn it, there's no one up there at all. It seems to me that this guy is obviously struggling to his death, and he's deliberately trying to disgust us. Pagkarinig nito, biglang nagalit si Tianhong, diretso siyang naglakad sa harap ni Huya ng ilang hakbang, itinaas ang kamay, at sinampal ng malakas si Huya. You bitch, anong tawag mo sa akin dito? Niluwa ni Huya ang dugo mula sa pagsampal sa kanyang bibig, ngumiti ng mabangis, at walang sinabi. Nakikitang hindi man lang siya pinapansin ni Tianhong. Pagtaas niya ng kamay niya, sinampal siya ng diretso. Sapat na ba yon? Sa sandaling ito, isang mahinahon na boses ang narinig. Sa isang salita, lahat ng naruroon ay naghahanap ng tunog. Parang doon nang galing ang tunog, at parang dito nang galing, saglit, mahigit 300 tao ang tumingin sa ganap na magkakaibang lugar, masasabi pa nga na halos lahat ng lugar ay tumingin-tingin ang isang grupo sa kanila. Nakakalungkot na kahit ganoon ay hindi nila nalaman kung sino man ang nagsabi. Kung sino man ang nagsasalita, kung may lakas ka ng loob, magpakita ka, halatang balisa si Tianhong. Napakarami nila rito, at halos lahat sila ay tumingin kung saan dapat, ngunit hindi pa rin nila nalaman kung sino iyon. Sa kasong ito, isa lamang ang posibilidad, alinman sa kabilang partido ay talagang nagtatago sa isang lubhang nakatagong sulok, o siya ay isang ganap na perpektong master. Ang blood pool ay talagang medyo simple sa buong paligid, kaya malinaw na ang huli ay mas malamang. Originally, I just wanted to take this opportunity to give Huya a good workout. After all, kahit gaano ka pa mag-ensayo ng hindi nararanasan ang pagsubok ng aktwal na labanan, ito ay usapan lang sa papel sa pinakamainam. Natalo siya dahil dapat ay maging maingat siya sa pagharap sa napakaraming malalakas na kaaway, ngunit nadala siya dahil nagtagumpay siya sa isang suntok. Ito ay masasabing dahil sa kakulangan ng karanasan, o masasabing dahil sa personalidad,
ngunit sa anumang kaso, dahil siya mismo ay nabigo, dapat din niyang pasanin ang mga kahihinatnan at aral na kanyang hinarap. So, I think okay lang na matalo ka, o mapahiya ka ngayon lang. However, he is always mine. After you guys have given you what you deserve, you should know when enough is enough. Ibabalik ko sa'yo itong sampal. Matapos ang kanyang mga salita, bago makapag-react si Tianhong, bigla niyang naramdaman na ang kanyang nakataas na kamay ay tila direktang kontrolado ng kung anong puwersa, tapos, itinutok nito sa sariling mukha at sinampal ng malakas. Nasnap, ang tunog ay presko at malinaw. Hindi lang natulala ang mga kawal sa paligid niya, pati si Tianhong ay tuluyang natulala at nanlamig sa lugar. Halatang napakarami sa kanila, at ang kanyang sariling paglilinang ay halatang mabuti, gayunpaman, siya ay direktang kinokontrol ng iba nang hindi man lang nakikita ang sitwasyon o ang kabilang partido, at pagkatapos ay sinampal ng malakas ang sarili, isang sampal. Anong klaseng tao ito? May ganoong kalakas na puwersa. Who are you? You're so sneaky. How can you be a hero? Sinamantala ni Tianhong ang karamihan at pinilit ang sarili na magpakasaya, sumigaw ng malakas sa paligid. Sino ako? May tumawa, at maya-maya, sa tapat ng isang grupo nila, may isang lalaki na kalmadong nakaupo, ang kanyang mga mata ay malumanay na nakatitig kay Tianhong, na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi ako ang gusto mo, hinahanap mo ba ang kanyang mga kasamahan? Nang makitang may biglang sumulpot sa harap nila, hindi na nila alam kung kailan nagpakita yung isa doon. Halatang mahigit 300 pares ng mga mata ang nagpapatrolya sa paligid, ngunit walang nakatuklas kung paano siya nakarating doon. Nga pala, ipapakilala kita, Han Sanchen ang pangalan ko. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!